Welcome again sa atong free consultation on how to make an action research. And we are now on the title making. Okay, so are you ready? Sige. Yesterday, as a recap, nag-share ko sa inyo sa first step, that is problem identification. So, we already have our problem. So, nanakay problema dira. Now, we are now moving sa atong title making. Again, dili pa ni siya mao ang whole, kanang kuan sa research ha. Dito pa lang ta sa kinatap, ibabawan ani. So, nganong gitawag man na siya og naay title. Di ba? Unsa man giday ang importante nganong naay title sa research. Okay, so a good research title, it condenses, diba? It condenses the paper's content into a few words. So, siya na ang murag gadala ba sa imuhang research. Pero Ma'am Angie, wala pa man mi basta mangutana ka ba? Wala pa man mi research. Pero at least nanakay working title. Ang tawag ana is working title nimo nga. Pwede pagyapon ma-change at the end sa imuhang paper. Pero for now, kinahanglan kag research title para nga mahibal-an nimo unsa ang mahimong flow or unsa ang mahimong content sa imuhang research. Okay? So unsa pa gyud ang katsada kung naay research, no? Ang usa ka research title dapat makapawaw. Pagbasa, makaingon ang panel bang wow. So it captures the reader's attention or it captures the panel reactor's reaction. Makaingon siya, wow, tsada ani oy. So if you have that title, so that's good. Another is it differentiates the paper from other papers at the same subject area. So, kanag yung pinakalahi siya, pinaka-unique siya. So, ana ang mga kaimportante, no, or unsa ang maayo nga title. So, tips, no, tips kung magbuwate tag title. Una, dapat simple lang. Simple lang imuhang title. And then, brief. Kabalo naman ta ana, no? Kabalo naman ta ana, unsa nang brief ba? Dili na i-explain ni Ma'am Angie, dili na kinahanglan. And then, attractive. Di ba? Kung ganina, it will capture. So, dapat attractive po imuhang title. Next is, dapat magamit ka og appropriate descriptive words. Kinahanglan fit siya nga descriptive words sa imong study. Next is, i-avoid nimo ang abbreviations o jargons unless kung very common na siya. Pero if possible, no? If possible, ato siyang i-avoid ang abbreviations, ba? Unless kung pareha ng project, project, ihap. Naa siya ikuan. So, katulad ng word nga ihap kay ihada yung gitagaan og meaning. So, pero common man ang ihap nga word. Or project huts. Ang huts kay common. Pero kung dili gani siya familiar, ato siyang i-avoid. Ha? Mo na siya isa sa mga tips pod kung magbuhat ka og research title. And ang pinaka-importante, basta gani action research, mo ni siya, mo gid ni inyong timan-an. Dapat sa action research titles, dapat naa ang problem o ang intervention. Again, balikon nako kay mo ni pinaka-importante sa imong title, dapat naa ang problem o ang intervention. Diba? Nag-commit ba ka, yes ba ka nga gusto nimo solusyonan ang imong existing nga classroom problem. So sa imong title pa lang, problem, intervention. Okay? Sige. So, a good research title also should not exceed, no? Naalang po siya number of words. Ang ilang giingon, 12 to 15 or 15 to 20 words. So, dapat ihapon jud nimo. Ngano man Angie? Nganong dili day pwede Ma'am Angie nga daghan jud kaayo kay ganahan jud kay ko nakabuhat ng title. Takas kistanan, dili pod.
Napod siya limited words na imo siyang ibutang dito. So, ihapon jud nimo. Kung 12 to 15 na ba siya or 15 to 20 na ba na imuhang words. Di na pod siya maayo kung daghan kay tanan. So, para man pod na nga ang reader dili pod siya mahimong unfocused na hinuon ba sa imuhang title tungod sa kataas. So, another is dapat naa siya mga keywords nga mag-define sa imong content sa imong study. So, diba? So, mo po na imuhang timan-an. So, mo na siya ka-importante sa action research title. Okay? So, naanabay inahuna-unaan from your problem. Okay? So, maghatag ta og sample, no? Sample sa mga action research title. Okay? We have here enhancing grade 9 learners reading comprehension through digital mind mapping. Kuani from Managok National High School, no? Akong gamiton ang ilahang title sa ilahang research ha. Enhancing grade 9 learners reading comprehension through digital mind mapping. So, wow kay no? So, unsa man ang ilang problem? Ato. Enhancing grade 9 learners reading comprehension through digital mind mapping. Diba? Ang ilang problem is about sa reading comprehension. Ang ilang intervention or ilang strategy or ang ilang innovation is digital mind mapping. So, with that example na ang problem, naa po dayon ang solution which is your gitawag og intervention or imuhang innovation or imuhang strategy. Later on, moabot ta ana nga time kung unsa nang intervention, innovation, strategy. Mag-abot ta ana nga time. Pero for now, mo to siya ang sample. Okay, another sample is improving the mastery level of grade 6 learners' multiplication skills through math exercise video instruction. Kuan po ni siya sa Central MCCS na sample. Again, improving the mastery level of grade 6 learners' multiplication skills through math exercise video instruction. Unsa na ilang problema ato? Okay. Ang ilang problema is ang multiplication skills sa grade 6. Diba? Naay problema sa multiplication skills sa grade 6. So, unsa din ang ilang intervention? Unsa ilang solution? Math exercise video instruction. So, wow! Diba? So, Ma'am Angie, nga nang gibutangan nila o grade level? Okay, again, para nga mahibalan nato kung unsa to nga grade specific siya. Diba? And have you noticed na nag-mention ko enhancing, improving, developing, ba? Mga ingana bitaw. Mauna siya ang murag kana bitang way nga atong gitabangan. Diba kay kuan man ta kanang we are looking forward nga matagaan og solusyon. So we want to improve, we want to enhance, we want to develop, diba? So kinahanglan na siya. And then naapag yung specific grade level and ang problem dayon imong ibutang and then ang intervention. Okay? So, mauto siya ang mga sample. Another, kanipod, Filipino ni siya. Kay basin maguna-una mo ba nga, ay, kanang ginadiscuss nila kay math raman o English. Naay Filipino sample. Pagpapabuti ng kaalaman sa pandiwa ng mga mag-aaral sa grade 5 gamit ang mini book.
Balik ko na ako pagpapabuti ng kaalaman sa pandiwa ng mga mag-aaral sa grade 5 gamit ang mini book. Oh, di ba? So, unsa iyang problema ato? Mga kaalaman sa pandiwa. Siguro ang result bitaw sa iyang diagnostic test sa Filipino kay dili kaayo kabalo mag-identify ang mga bata og pandiwa. Diba? Sa grade 5 niya. Filipino, basin Filipino, kuan siya gyud kanang major or kanang inclined siya sa Filipino. So, diba, love kay niya ang Filipino. So, mao ni siya nga iyahang nabuhatan og action research. So, balik na punta atong sa primero pa gyud no, kinahanglan kung magbuhat og research, love gyud nato. So, ang iyang intervention or ang iyang gibuhat para mapapabuti, mapaunlad is mini book. Mini book. So, pagpapabuti ng kaalaman sa pandiwa ng mga mag-aaral sa grade 5 gamit ang mini book. So, nanay idea. Diba? Next is, we have from kabangahan ni sila, kabangahan. Enhancing grade 1 learners' subtraction skills through numeracy program subtraction sheets. Unsa ka? Enhancing grade 1 subtraction skills through the numeracy program subtraction sheets or sub-sheets. So, ang iyahang grade level is grade 1. Gusto niya i-enhance ang subtraction skills. Siguro, ang diagnostic, during sa diagnostic niya or during sa iyahang pag-lesson ani, naghatag din siya og quiz or naghatag siya og activity na found out niya nga, ako mga grade 1 man di ay kay maglisod og subtraction, dili maday sila kabalo. So why not I will make a sub sheets or subtraction sheets para ma-improve or para ma-enhance ang ilahang subtraction skills. So, mao to siya gibuhat sa teacher. So, again, ang title making, ang pinaka-importante, kinahanglan og problem and then intervention. Okay? So, kana lang for today and then I will see you sa ato ang live session para dito ta mag-craft atong i-craft ang imuhang title from the problem ato din siyang buhatan og title para maka-start na din ta sa atong first part sa atong research. Okay, so for now, that's all. Thank you so much for what. Please like and share this video. Bye-bye!